Dito, sa public law versus private law, ang pagkakaiba po sa pagitan ng batas pampubliko o batas publiko, al-kanun, al-am, public law, at batas pribado, private law, al-kanun, al-khas. Tatlo ang terminolohiya natin, English, Arabic, Filipino, ay nakabatay sa paglahok ng Estado o public authority. Kapag ang Estado o isang public legal entity ang kasali bilang tagapamahala o may kapangyarihan, ang tinatawag nilang sovereign authority. Ang relasyon ay sakop ng batas publiko. Ngunit kung ang ugnayan ay pawang pribado lamang sa pagitan ng mga individual, halimbawa niyang kontrata, utang, kasunduan sa negosyo, ito ay sakop ng anong batas? Anong batas ito? Public law o private law? Private law. Private law. Barakallahu fikum. Ang mga halimbawa po at aplikasyon natin sa kanun al-am, batas publiko, public law, pagkuha ng lupa ng gobyerno para sa pampublikong proyekto, no? Pagpataw ng buwis, taxation, pag-appoint ng isang tao sa isang public office, pagpapatayo ng pampublikong infrastruktura gaya ng kalsada o industrial city. Sa lahat ng ito, ang Estado ay kumikilos bilang sovereignty authority, kaya't nasasakupan ito ng public law. Public law. Barakallahu fikum. Al-Kanun al-Khas, punta tayo sa Kanun al-Khas, batas pribado or private law, kontrata ng pagbebenta ng lupa sa pagitan ng dalawang tao or individual, no, dalawang tao, individual, pautang sa pagitan ng mga tao o kumpanya, no? Nakita natin yung building. Kapag wala tayong pera, punta tayo diyan sa building na dalawa. Either diyan sa kabila or sa kabila. So dito sa kabila na building, mataas ang interest dito. Pero dito, mababa ang interest. 5% lang dito, 15%. Okay, biro lang yan. So dito, ikhwani mga kawati, al-kanun al-khas, ang private law po, kontrata ng pagbebenta ng lupa sa pagitan ng dalawang tao o individual, pautang sa pagitan ng mga tao o kumpanya, partnership o kasunduan sa negosyo. Dito ang relasyon ay pantay sa pagitan ng pribado, kaya't ito ay private law. Dito po ang relasyon, ang relations, no, ang rawabit. Dito po, ya ikhwani wa akhawati, ang relasyon ay pantay sa pagitan ng mga partido. Kaya't ito ay tinatawag nilang private law. Public law, tumutukoy sa relasyon ng Estado. Yan po ang public law. Kanun al-am, public law, batas publiko, batas publiko ay tumutukoy sa relasyon ng state, estado sa mamamayan o ibang institution kung saan nangingibabaw ang otoridad ng estado. Halimbawa niyan, constitutional law, makukuha natin yan sa bababa. Administrative law, makukuha natin sa baba yan. Criminal law, makukuha natin sa baba ng kitab natin. May private law, yan po yung lahat public law. Sa private law naman, tumutukoy sa relasyon ng individual sa kapwa individual kung saan pantay ang position nila sa harap ng batas. Halimbawa niyan, civil law at saka commercial law at marami pang iba dyan makukuha natin sa baba. So, bimana ya ikhwani wa akhawati, public law versus private law, no? State as a sovereignty authority governed by the public law. Dito ya ikhwani wa akhawati, public law ugnayang kinasasangkutan ng Estado bilang sovereignty authority. States as a sovereignty authority, no? Dito, halimbawa niyan yung buwis, public service, expropriation. Sa private law naman, ugnayang saklaw ng pribadong karapatan at tungkulin sa pagitan ng mga tao, halimbawa niyang kontrata, mananegosyo, sa pamantayan, miyar ng pagkakaiba kung saan kung kasama ang Estado bilang tagapagpatupad ng kapangyarihan po.
sa pamantayan po, mi'yar in Arabic, ng pagkakaiba ay kung kasama ang Estado bilang tagapagpapatupad ng kapangyarihan. So, wakad tadakhulul dawlatu fil alaqati kanuniya. Kunin natin yung importance of public and private law distinction. Nakuha natin to. Public structure scope, public international, okay. International laws, okay. Punta tayo dito. Barakallahu fikum. So, kunin muna natin yung alaqat. No? Ano yung alaka? Mababa na yun. Shortcut lang natin yun. So, the importance, the distinction between the private law and private law. The Arabic, al-Qanun al-Am wal-Qanun al-Khas. أهمية التفريق بين القانون العام والقانون الخاص. So, kunin mo natin yung alakat bainahuma. وقد تدخل هنا إن شاء الله. بارك الله فيكم. Kunin mo natin yan. So, dito ya ikhwani wa akhawati, ang estado, ang dawla, ang states ay maaaring pumasok sa mga ugnayang legal sa dalawang magkaibang kapasidad bilang may-ari ng kapangyarihan at soberanya. Yan po yung tinatawag sa Arabic na sahibatus siyadah was sultan. Ang ugnayan ay sakop ng batas publiko, al-kanun al-am. Now, bilang isang ordinaryong legal entity, syakhs ma'nawi adi, no, sa Arabic, ang ugnayan ay sakop ng batas pribado, al-kanun al-khas. Anong halimbawa niyan? Batas pribado, private law, kung ang gobyerno ay nagbenta ng lupa na pagmamay-ari nito bilang private property, kung ang gobyerno ay nangungupahan ng gusali para gawing paaralan sa ganitong mga kaso po, mga case, ang estado ay pantay lamang sa ibang individual, kaya't ang umiiral ay batas pribado. Batas publiko naman, public law, kung ang gobyerno ay nag-expropriya ng lupa para sa pampublikong kalsada o proyektong industrial, kung ito ay nagpataw ng buwis o nag-appoint ng opisyal, dito naman ang estado ay kumikilos bilang may kapangyarihan kaya't sakop ng batas publiko. Ano ibig niya sabihin niya, ikhwani wa akhawati? Sabi, anong naintindihan natin sa halimbawa? Pagdating doon, bakit nagiging private? Ang gobyerno, private law, ang magiging umiiral doon. Pagdating naman sa ganitong kaso, magiging public law naman ang pwede natin ilagay. Bakit kaya? Tafaddalo. Okay. Sino nakakaalam? Barakallahu fikum. Tafaddal, Sister Laila. Barakallahu fikum. Kahit may distinction kasi para lang sa akin, yung private and public law, para siyang case-to-case basis, Doc. Meron pa rin siyang, kumbaga, tawag nito, basis, no? Kung saan doon ang mas matimbang. In some cases, for example, kasi kapag sabihin natin na supposedly nakalagay siya sa tawag dito, private law, pero mananaig pa rin yung, let's say for example, public law, or let's say for example, tinatawag natin minsan MOA ng gobyerno. Let's say for example, ang siguro mabibigay ko na example dito is, let's say for example, sa labor. Now, sa labor or sa DOLE dito sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na codings nila. So, si company, of course, gagawa naman talaga ng private contract, no? For example, pribado na kumpanya. Pero dapat, kapag kahit na private contract siya, yung basis niya or yung pinanggalingan ng kontrata is galing din or kumbaga aligned siya or like
katanggap-tanggap siya sa labor code. Hindi pwede gagawa ng kontrata si employer na basta lang sa kanya na ano siya, tawag nito, hindi siya match or hindi siya align and hindi siya nakabase sa labor code. Kasi just to be fair, nagpa-follow pa rin sila ng kumbaga public governance galing sa labor na i-implement nila sa company po. So yan po, Doc. Example ko po. Sa naintindihan ko sa discussion. Opo. Thank you so much, Sister Laila. Jazakallah khairan wa syukran jazilan. Tuloy tayo. Barakallahu fikum. Ang pamantayan, meiyar sa pagkakaiba ay kung kumikilos ang Estado bilang sovereignty authority o bilang private person kapag ito ay kumikilos bilang ordinaryong entidad tulad ng isang pribadong kumpanya, ito ay nakapailalim sa batas sibil o komersyal. Kapag ito ay kumikilos bilang tagapagpatupad ng soberanya, ito ay sakop ng anong batas? Administrative law, constitutional law, o criminal law. Dito ya ikhwani wa akhwati, Estado bilang may soberanya, ugnayang public law, no? Kapag ang Estado ay may soberanya, when the states acts with sovereignty and power, exercising public authority like taxation and expropriation. Right? So, bimana ya ikhwani wa akhwati, ang Estado po bilang soberanya, ugnayan ay public law. Estado po, states, no? Bilang ordinaryong legal entity, ugnayan niya private law. Kaya't ang pagkakaiba ng dalawang sangay ng batas, yung public law, yung private law, al-kanunul am, al-kanunul khas, ang batas pribado, ang batas publiko, ay nakabatay sa papel na ginagampanan ng Estado sa relasyon.